Hello, magandang araw sa inyo lahat. So ito may nagva-viral na video yung sa Max Silogdo. Hindi ko na nakita yung original video na to, siguro binura na. Ito ay regarding daw do sa PWD na pumunta sa pero nagpapaliwanag yung may-ari eh. So ito yung nangyari. So, explain niya siguro dito. Hi guys, good morning. Gusto ko lang sabihin sa inyo na kahapon naka-public apology na kami dun sa lalaking nasa CCTV na pumasok dito sa resto. Nakakalungkot lang kasi patuloy ang pambabasyamin dito sa Maxilog na kami daw hindi nakakaintindi sa mga PWD. Hindi daw kami nakakaintindi sa may mga autism na katulad ng ganyan. Gusto ko lang sana ipaliwanag sa inyo na sa dami ng pumapasok dito sa Maxilog, nagdodoble-doble ingat lang din kami. Pero hindi ko alam na siya ay merong autism, PWD, kasi unang-una, nung pinesenta niya sa amin yung ID, akala namin modus kasi may bura, puro bura, walang contact number, walang kahit ano. Gusto namin tawagan yung pamilya ng lalaking yon, kaso walang contact number na kahit ano. So gusto ko lang ipaliwanag sa inyo na lahat naman ginawa namin. Tiningnan namin yung ID niya, pangalan lang niya nandun at yung address na mali pa sa sinasabi niya kasi yung address doon ay taga Mayaw pero sinasabi niya uuwi siya ng Lukban at tumihingi sa amin ng 200 pesos. Hindi namin alam ang gagawin namin kung paano namin siya maiuwi sa kanila. Kaya tumawag kami ng barangay, tapos bigla siya tumakbo palabas, umalis siya at siya'y galit. Sa totoo nga lang, pinahanap ko pa siya para bigyan sana ng tulong, kaso Ito yung sometimes hindi naiintindihan ng ibang tao, no? Sabi daw, parang ito yung example nung nung may isang, I think autistic din yata, yung nangagat sa bus. Naalala nyo yon? Yung tinulungan pa ni Vince Dizon no na mag-file ng kaso, yung bata na nangagat. Hindi, actually hindi siya bata eh. Medyo, na siya, binata na siya. Tapos nangangagat siya sa bus, yung pala, ay PWD pala. I think autistic yata yung bata. Sabi nung iba, dapat ini-educate yung mga tao. Sa akin kasi, kahit na. I mean, ako, nasa medical field din ako. Alam ko naman yung autism. At alam ko din yung may ganong kondisyon. Kaya lang syempre, pag nasa actual ka na, biglang may nangagat na ganon. Lalo na ang kinagat pa daw yata bata. 'Di ba? Kung maala, ang pinag-uusapan mo natin hindi ito ha. Yun nangyari doon sa PWD. Bata pa yung kinagat. Let's say anak mo yung kinagat. Syempre ang unang instinct mo doon, gaganti ka doon sa nangagat. Itutulak mo yon or susuntukin mo yon. Hindi naman on the spot madadiagnose mo yon na may autism eh. Kasama doon yung unang masasyak ka muna. At kahit ikaw, wala kang dalang bata, kahit ikaw mismo kinagat ka, unang instinct mo doon, gaganti ka pa balik kasi kinagat ka eh. 'Di ba? Yun kasi hindi naiintindihan ng ibang tao na hindi dapat inunawa nyo, may Pero hindi ako agree dun sa, kasi tinaser yun eh, kinuryente yun, di ba? Yung may PWD. Kaya lang, syempre, yung mga tao din kasi nabigla. No? So, pakinggan natin tong yun siguro ang same na sentimiento din nito. Hindi naman kasi on the spot, lalo na kung marami kang customer, no? Papasok ba to? Autistic ba to? Or Hindi mo na masusuri yan eh. Yung mga papasok sa establishment mo eh. wala na siya. Ito lang din linawin na ang dami din nag-comment sa comment section na ang daming nabiktima nung bata na ganun yung ginagawa, nahihingi ng tuhan. Naalala ko yan, naghimatay-himatayan din yan sa harap ng stall sa dati kong work sa Mercato, Tagalukban daw siya. Binangon ko yan tapos humihingi ng pamasahe pabalik ng Lukban. Yan po yung humiga sa likod ng car ko na nakapark. Ang dami na pala naaabala na ito, min eh. Nasaan ka mag-anak nito? 100, 200, naghihimatay-himatayan. Kasi kung makikita nyo sa CCTV at ipapapanood ko sa inyo yung footage yung CCTV para malinaw po tayong lahat. Ayan.
Rotate daw yung phone, kaya lang Papapanood ko sa inyo itong CCTV kung nasan itong lalaking ito. Nandito siya sa labas at sumisilip siya sa kabilang rest. sorry kayo na rin lang ang mag-rotate nung ano. Kasi wala akong, ay wait lang. Kasi hindi, pwede naman i-rotate ni Kuya. Kaya lang, syempre gusto niya siguro ng full screen, no? Kayo na lang ang mag-rotate din ng phone niyo. At bigla siyang nahimatay. So binitawan niya yung dalawa niyang bag at yung laman nun ay may cellphone at wallet ng isang babae at sumilip siya sa paligid niya at wala nakapansin sa kanya at bumangon siya ulit. Matapos niyang bumangon, pinunasan niya yung salamin ng pinto ng kabilang resto dahil siya nagmo-moist at hanggang sa nakita na siya at pinunasan niya yan. Matapos nun tumalikod na siya at makikita niyo kung paano ulit siya natumba at naghimatay-himatayan. Malinaw na malinaw naman siguro sa inyo kung anong nangyari. Tapos makikita niyo yung mukha niya, ayan, bigla siyang tumingin sa kanyang paligid. Nakita niya na walang pumapansin sa kanya kaya ayan bigla ulit siya humiga. Pagkahiga niya bigla na siya bumangon para lumipat dito sa Maxilo. Kaya nung napanood namin itong CCTV na to, bigla kami napaisip na isa itong modus. Makikita 'Di ba? Unang tingin mo pa lang, syempre, hindi mo naman iisipin na modus talaga 'yun eh. I mean, 'di ba men? Kaya nagiging cautious lang yung may-ari. nyo na normal siyang pumasok dito sa Maxilog hanggang sa nakinig nyo naman siguro kung paano ko tawagin ang misis ko dahil may ginagawa po ako sa loob at kita nyo ang mga staff ng Maxilog kung paano sila nag-alala at dito sa ating customer. At biglang tiningnan ni Patricia yung dala niyang ID at ito nga ay isang Inasikaso naman pala nila. Wala po ba kayong contact number? Tinawagan ko na yung aking security. Asan po ang magulang mo? Tagal. Nawawalan ako ng 200. Same modus. Same modus nung ano. Sige, para ano. Pwede bang para hindi naman tayo ano nito. Sorry, ano ko lang. Kasi sumasakit na rin ang ano ko eh. Ang yan. Nawawala ng 200 daw. Egypt terminal. Binigyan naman pala nila ng atensyon. sabay tiningnan ni Mrs. ang ID nito at wala kaming nakitang kahit anong contact number kasi may mga pahi yung kanyang ID. Iba din yung address na sinasabi niya sa nakalagay na address dito sa kanyang PWD ID. Ano na dito, paalala, hindi po kami mapagkamalan na nangingialam kami ng gamit ng customer walang paalam. Pinaalam, kunin ko yung bag mo. At tiningnan na ni Patricia yung mga dala niyang bag kasi gusto niya makita kung meron ba itong dalang ID o iba pang contact number ng kanyang pamilya. Sige, Chay. Ganong pakikontak. Kasi syempre kapag mamaya kung mapapaano pa siya sa daan. Kahit ako din naman, no, magsususpetsya din ako pagka ganyan.
Huwag niyo sabihin kayo, hindi. Let's say may negosyo kayo, tapos biglang may ganyan. Tapos biglang makontak ng pamilya or kung ano. The best ay makontak ng barangay. Here, ano ba? Kasi PWD, so intellectual incapacity. Kung may kontak ng barangay, May contact ka ba po dito sa barangay sa bulag na lang. Ay, wala kasi dito sa PWD, ay hindi para kami. Wala kami information. Kami sa WhatsApp. At kung mapansin nyo na tumawag na kami ng barangay, bigla na siyang naiba yung mood, bigla na siyang nagaganyan na hindi namin maintindihan kung ano yun. So nakita yan ng friend ng misis ko, naka-table niya. So medyo kinabahan siya sa nangyari. Kung mapapanood nyo, ito po yung ginawa niya. Dito na siya magsisimulang magalit. Kung mapapansin nyo, yung magiging reaction niya. Yung security sa likod niya is nabilinan ko na siya nang bahala dun sa lalaki kung may kailangan o problema. Kaya ayan, agad niya ito sinundan. Kung makikinig nyo, ito yung nangyari. kinuha yung bag at tinulak ng malakas ang bangkuan. Kasi alam na ipapabarangay siya. So, nakukomprehend niya yung ano, yung mangyayari. Sa totoo lang, halos lahat ng mga Dali, babalik natin sa... Nakakalito kasi. Transform. Ayan. bata humihingi ng tulong, pinapakain namin dito, pero napapanood nyo hindi. Kasi hindi namin binablog. Kasi pag naman blinag namin, sasabihin nyo pinagkakitaan namin. Pero pag naman hindi kami nagblog pero tumutulong, sasabihin nyo hindi na kami tumutulong. Tumutulong kami kahit walang video. Tumutulong kami dito sa Maxilog nang walang vlog. Kasi ayaw na namin na may masasabi pa sa amin ng tao, pero hindi. Palaging may nasasabi sa amin ng tao. Ngayon, well, ganun talaga kuya eh. 'Di ba? Eh, negative man yan or positive, palagi naman nandyan yan. ang misis ko naapektuhan na. Editor ko naapektuhan na. Staff ko naapektuhan na. Nakakawalang gana talaga yan. Tapos patuloy pa din ang pambabasyo sa Maxilog. Sa totoo, yung vlog namin na daily vlogs every 8 p.m. Pansin nyo, wala kahapon at isang araw. So sabi ko, pending muna. Pending muna. Kasi gusto ko muna maayos to. Gusto ko ulit kami lahat dito. So nung nakausap ko yung magulang, ang sabi sa amin, mag-ready daw kami kung dadaanin daw nila to sa legal. So Ba't dadaan sa legal? ako naman, syempre, okay, sige. Sabi ko, sige po, nirespeto po namin yung desisyon nyo kung dadaanin nyo po sa legal. At ako naman, syempre, Wait, ano bang offense ang ginawa nila? Dahil ipapabarangay, gano'n? attorney ko para sabihin lahat-lahat. At kung sakaling dumating man yon, yung point na yon, haharap naman tayo doon. Kung tutuusin, sabi nila, bakit hindi namin kinontak yung magulang? Paulit-ulit namin sinasabi sa inyo na wala nga contact number eh. Tapos ganyan yung nangyari. Naisip talaga namin na modus to kasi yung PWD ID niya is pukupahi. Tapos iba pa yung litrato dun sa picture, sobrang bata. Siya ay binata na. Tapos yung iniimik pa niyang address ay iba sa address dun sa ID niyang nakalagay. So naisip talaga namin modus. Kaya kami humihingi kami na Dahil dun sa nasabing modus yon. Eh kahit sino naman. Kahit ako din, ako sa totoo lang, kahit alam kong PWD, iniisip ko pa rin modus pa rin eh. ng so Actually, merong may explanation dito yung kamag-anak. Basahin natin ha. Bago magtapos. pasensya kung nakaimik kami ng salitang modus. Kung nasa Yung pala yung part na yon, yung modus na word. Eh, kahit sino naman. ng pamilya niya dahil umimi kami ng modus, sobrang pasensya po, sobrang pasensya. Tapos ito, nag-post yung kapatid niya na so nasa post, hindi ko na para basahin pa lahat, pero ito yung sinabi niya na hindi po kami nagkulang sa pag-aalaga sa kanya. No. Ito ha, basahin ko yung may may post yung kapatid eh. Ito. Sabing ganun dito, no. Good day everyone. Ito yung kapatid, no. Sa lahat po na nag-share na video posted by Maxilog, kapatid ko po siya at nakagawa po sa inyo, nakakatawa po sa inyo na makita kayo at nakapanood kayo ng di normal na gawain ng isang tao. Ang akin pong kapatid ay isang autism
normal siya kung titingnan, pero ang pag-iisip niya ay hindi. He has intellectual disability. Alam ko pong hindi nyo maiintindihan dahil wala po kayo sa kalagayan ng pamilya namin. Siya po ay nag-aaral sa ALS. Hindi po baliw or nagbabaliw-baliwan ang kapatid. Kahit anong pagpapaunawa po namin sa kanya at sabi na wag umalis, ay ginagawa pa rin po niya. Kaya nga po kami tumira sa malayo para hindi na makaalis. Nakakagawa pa rin po siya ng paraan. Hindi po kami nagkulang sa pag-aalaga sa kanya. Siya po ay nagwo-work para magkaroon ng sarili niyang pera. Alam niyo naman, anong work? Yung ginagawa niya na, yung ba yung work? Hindi naman po siya pinabayaan. Hindi po CCTV ang makakapag-determine ng kalagayan ng bata kung pinipeke niya ito o hindi. Lawakan po natin ang ating pangunawa sa mga ganitong may kalagayan kahit sinong person with disability, hindi nila ginugusto ang kinikilos nila. Pero yon ang sinisignal ng katawan at isip nila. Yes po, attention seeker po ang aking kakalabasan dahil yan ang sinisignal ng katawan niya. Attention seeker ang kakalabasan. Sorry, malabo mata ko. Ang totoo naman po, you will never know naman talaga dahil wala naman po sa muka ang isang PWD person. O, alam mo naman pala eh. Sana inintindi nyo kung natawag na modus. Kasi kayo mismo hindi naman alam na PWD agad yan. Siyempre yung ginagawa niya sa ano kasi ngayon ate, no? Sa panahon kasi ngayon ate, hindi naman lahat ng tao para pagkaabalahan ang isang tingin. Sorry kung magiging sounds insensitive ako ha. Mamaya i-explain ko. Tapusin muna natin to. Minsan mukha silang normal, nasanay kasi tayo na gawing katatawanan ang nakikita natin. Hindi naman ginawang katatawanan. Tinrato as threat, 'di ba? Hindi po modus ang aking kapatid. Lahat po ng nagko-comment sa video, God bless sa inyo. Sana hindi kayo magkaroon ng kapamilya na may ganitong spectrum dahil kahit kayo hindi nyo kakayanin. Maraming salamat po sa pangunawa. Yung sinasabi mo ditong kumikita daw. Aha. Siya pa yung nag-albaliw. May sinabi dito na anyway, ang naiintindihan ko to, alam kong may mahirap na ganyan. Kaya lang ate, kung gusto nyong unawain kayo sa kalagayan nyo, unawain nyo din yung mga tao na magkakamali sa kapatid nyo. 'Di ba? Parehas tayo mag-unawaan. Kung napagkabalang modus yan, kahit ikaw sinabi mo dito, hindi talaga makikita, akala mo normal. Pero hindi mo agad-agad makikita na PW. Doon pa nga lang sana naiintindihan nyo din na nagsabing modus. Nag-apologize na yung nagsabi nun eh. Tandaan nyo, yung simpatya ng publiko kasi nasa inyo naman. 'Di ba? Dahil may pinagdadaanan kayo at mahirap ang pinagdadaanan. Pero ate, yung buong mundo hindi kasi iyaya ng kapatid mo eh. Sorry ha, pero hindi kasi obligasyon ng buong mundo na palaging iintindihin yan. Maybe may intindihan yan kung talagang na-verify na, nakilala, ay ito yung PWD na kapatid ni Ma'am Jeanette. Pero paano pagka first timer mo makita yan? Gusto mo ba i-expect agad na PWD na agad ang tingin dyan? Ay paano kung hindi? Ma-offend din. Kaya kung gusto nyong unawain kayo, matuto din kayo sa mangunawa sa mga matuto din kayong umunawa sa mga nagkakamali din sa sa kapatid nyo.
'Di ba? Kung gusto nyo lagi kayong pakikisamahan, hindi naman maganda 'yon. Kayo din makikisama din sa iba. Kung nagkamali yung iba na napagkamalang modus yan at tag-sorry naman, tanggapin nyo na rin. Kasi naabala din kasi yung tao. Tandaan nyo, no, hindi nyo yaya yung buong mundo. Pero kung may maitutulong ang society sa kalagayan nyo, maibibigay naman yan. 'Di ba? Siyempre, yung ibang tao din naman kasi, minsan kakain doon, ano, kasi gusto nilang komportabling environment, ano. May karapatan din kasi yung ibang tao na hindi maabala. 'Di ba? Ngayon kung naabala ng kapatid mo at nakapagsalita, no, na hindi naman dapat at nag-sorry naman sa inyo, tanggapin nyo din. Dahil alam mo sa sarili mo na hindi naman agad-agad mahuhusgahan yan kasi hindi naman mahahalata na PWD sa unang tingin eh. Alam mo yun eh. 'Di ba? Abay, kahit ako din, to be honest, no, kahit ako din, makita ko yan na maghimatay-himatayan sa harap ko, mapagkamalan ko din modus yan eh. May nagko-comment din na yung ibang tao din quote unquote nabibiktima din. 'Di ba? Yun lang sa akin, ano, kung sinasabi nyo na kung tutuusin nga, kung magiging harsh lang ang mundo at ganyan yung pananaw nyo, abay gumawa kayo ng paraan para hindi maabala yung ibang tao. Kung ayaw nyong napagkakamalan yung kapatid nyo na namumodus, gumawa kayo ng paraan. Wala kaming pakialam kung kung yan ay mahirap na pinagdadaanan nyo. Wala kaming pake. Wala kayong pakialam eh sa ibang tao, di ba? Na naaabala niyan. Gusto nyo lagi kayong iniintindi. O di wala tayong pakialaman. Di ba? Yun ang gusto nyo eh. Pero kung ang gusto nyo, mag-unawaan tayo, magtulungan tayo, yung kapatid nyo, iintindihin dahil PWD, intindihin nyo din yung mga nagkakamali. Kasi hindi naman dinesign ang buhay namin para intindihin ang kapatid mo habang buhay eh. Huwag kayong masyadong self-righteous tsaka entitled. Dahil lahat ng tao may pinagdadaanan din, hindi lang kayo. Kayo pa ang may lakas ng loob magdemanda. Ano ba? Di ba? Kayo na ngayon nakaabala. Hindi naman, actually, hindi nga tinratong abala yung nangyari eh. Hindi naman siya abala eh. Inunawa naman. It so happen na syempre sa panahon ngayon, hindi mo naman masasabi kasi kung may nagmumodus lang ba dyan o talagang PWD. Yung time na pinag-aksayahan yung kapatid mo na kumontak or kinausap ng maayos, ano na yon? Sana bigyan nyo naman ng konsuelo na kahit pa paano ginawa naman yung dapat. 'Di ba? Nasabi lang na modus kasi nga, syempre, unang-una, first time lang naka-encounter ng ganun. Kahit ba naman, feeling ko yung may-ari ng restaurant, alam naman nila kung ano yung autism eh. Pero hindi naman sa lahat ng oras kasi may iintindihan mo yun until such time na meron ng sumalakay sa'yo na may autism. 'Di ba? Yun lang naman. Kayo, ano masasabi dito? Unawaan lang tayo. 'Di ba? Kung gusto nyong unawain kayo, open naman ang publiko diyan na unawain kayo. Pero syempre, at the same time, uunawain nyo din yung mga magkakamali na sa pagtrato dyan sa kapatid mo. Lalo na kung nalaman na nila yung totoo, ay ganun po pala, sorry po, 'di ba? Tanggapin nyo na yun. Huwag na kayong magmalaki dahil hindi lang naman yan na naabala ng kapatid mo. Madami din. Yun lang naman ang message ko sa video. Mag-unawaan lang. Uunawain kayo, unawain mo din yung mga nagkakamali. Yun lang. Anyway, magandang araw sa inyong lahat. Bye-bye.